Gone is all my debt of sin, a great change is brought within, and to live I now begin, risen from the fall. Yet the debt I did not pay, someone died for me one day, sweeping all the debt away. Jesus paid it all. Jesus died and paid it all. Yes, on the cross of Calvary. And my starting heart was melted at his dying call. Oh, his heart in shame was broken on the tree for you and me. Yes, and the debt is canceled. Jesus paid it all. Oh, I hope to please him now. Light of joy is on my brow, as at his dear feet I bow, safe within his love. Making his the debt I owe, freedom true he has bestowed. So I'm singing on the road to my home above. Jesus died and paid it all, yes, on the cross of Calvary. And my starting heart was melted at his dying call. Oh, his heart in shame was broken on the tree for you and me. Yes, and the debt is canceled. Jesus paid it all. Sinner, not for me alone did the Son of God atone. Your debt too he made his own on the cruel tree. Come to him with all your sin, be as white as snow within. Full salvation you may win, and rejoice with me. Jesus died and paid it all, yes, on the cross of Calvary. And my starting heart was melted at his dying call. Oh, his heart in shame was broken on the tree for you and me. Yes, and the debt is canceled. Jesus paid it all. Ang tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. Kaya nagpapasalamat tayo, may pagkakataon tayo ngayon na kahit paano, sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Good evening po mga minamahal na kapatid. Isang mapagpalang gabi ng Sabado ngayon na ako po ay nagagalak at tayo yung magkakasamang muli
from Monday to Sunday and Monday to Sunday ulit na tayo ay nagkikita-kita. At ngayong gabi ng Sabado nito, dito po sa ating programang The Teaching, tayo po ay patuloy na pinagkakalooban ng Panginoon ng mga pagpapala ng kanyang mga salita na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. And I hope kayo ay nakakain na rin ng pagkain ng panlupang katawan. Nakapaghapunan na po ang karamihan at I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at tayo po ay pansamantalang mag-concentrate. Itutok natin ang ating puso't kaisipan sa patuloy nating pag-aaral dito sa aklat ng awit o itong The Book of Psalms, ang hymn, no? O HYMN, hymno, o kaya HIM, o yung mga awitin para sa ating Panginoon, no? At ako po ay natutuwa at tayo ay lagpas kalahati na sa pinakabuong chapters nitong ating pinag-aaralan dito sa ating programang The Teaching. So bago po tayo magsimula at magbulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoon, hiniling ko na ang bawat isa ay yumukot manalangin para sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, mambanal na makapangyarihan, Diyos naming buhay, nag-iisang Panginoon na may lalang ng langit at lupa, ng sangkatauhan, ng sandaigdig. Panginoon, salamat po sa pagpapalang inyong pinagkaloob sa amin ngayong gabing ito na kaming mga anak mo ay nagsasama-sama muli upang tumanggap ng iyong pagpapala. Ang iyong mga salita ay tunay ngang ilaw sa aming buhay. At ang iyong salita, Panginoon, na siyang ilaw ng aming sangkatauhan, ay magamit din namin upang paliwanagin hindi lang ang aming mga tahanan at mga mahal sa buhay, kundi sa ibang tao, Panginoon. Ma-share namin ang iyong mga dakilang salita. Kami, Panginoon, ay lubos-lubos ang kagalakang nararamdaman na ikaw ay siyang patuloy na mangunguna sa mga pag-aaralan namin. At sa gabing ito, Panginoon, tanging dalangin namin na kami iyong pakalinisin, iyo kaming pagkalooban, Panginoon, ng may malinaw na pag-iisip at malinis na damdamin na siyang tatanggap ng iyong mga dakilang salita. Pagkalooban mo rin kami ng karunungan at kaalaman, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, na ang lahat ng aming mapag-aaralan, mababasa, ay manatili sa aming kaisipan, sa aming puso. Nang ang mga ito ay maisagawa namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Samahan mo rin, Panginoon, ang mga kapatiran namin, hindi namin makakapiling sa gabing ito, hindi namin makasama sa live, Panginoon, makakapanood ng replay na ito. Patuloy kaming dumadalangin sa iyo na ang iyong patuloy na patnubay sa kanila at sa amin. Kami ay iyong haplusin, Panginoon, mga kapatiran, mga mahal namin sa buhay, na dumadanas ng mga pagkakasakit, dumadanas ng problema, kung ano-anong klaseng mga pagsubok, Panginoon, na hamon sa bawat buhay ng mga anak mo. Ay patuloy kaming sasandigan sa iyo, sasandal at titiwala ang lahat ng ito ay magiging maayos, Panginoon, dahil ikaw ang siyang solusyon, ikaw ang sagot, Panginoon, sa lahat. At tanging kami ay nananampalataya na ang iyong divine healing, ang iyong paghaplos, ay siyang patuloy nagagamot sa aming mga panlupang pagkakasakit, sa aming mga problema na dinadanas, sa iba't ibang sitwasyon na kinalalagyan ng mga kapatid na hindi maganda, Panginoon. Ligtas mo ang bawat isa sa mga pagsubok na ito dahil naniniwala kami na si Jesucristo lamang ang tanging daan upang kami ay makalapit sa iyo. Kaya maraming salamat sa iyong mga salita, kaya hindi ng aral at mga nilakaran ng iyong bugtong na anak na siyang aming susundin, aming patuloy na sasampalatayanan
dahil nanais namin, Panginoon, na makamit ang buhay na walang hanggan. Sa pagpapatuloy ng gabing ito, ng aming pag-aaral, kami rin ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang na amin nagagawa, maging tumanulihim mo ay Panginoon. Sa aming mga nasasambit na hindi maganda sa aming kapwa at naiisip, Panginoon, patawarin mo kami. Tulungan mo rin na kami maging mapagpatawad, magpakababa, Panginoon. Magkaroon ng mahabang pasensya sa buhay na ito. Dahil naniniwala kami na ang mga ito ay siyang magpapaunlad ng aming pananampalataya. At ikaw, Panginoon, ang magpapalago ng aming mga pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa pagkain, sa aming natitirahan, sa aming naisuso. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang sa iyo lamang nagmumula. Muli at ang mga samot panalangin namin na nakikita mo sa aming damdamin, sa iyong kalooban, Panginoon, ay masunod. At ang mga ito ay pinapabot namin na may malaking pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na Jesucristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, mga minamahal na kapatid, tayo ay magpapatuloy sa chapter 88 and 89 at ang pagkakataon na to ay hayaan yung pasalamatan ko ang mga nagpahayag nitong linggong ito na mga kapatid natin na patuloy na tumanggap sa tawag at hamon ng ating Panginoon na magpahayag ng salita. Hindi madali, no? Pero hindi rin ganun kahirap dahil ang Panginoon ang siyang nagkakalob ng karunungan at kaalaman. Kaya sa nakikita natin sa mga kapatiran na nagpahayag at tumayo, ay kung tayo ay natutuwa, no? Mas lalong-lalo ang ating Panginoon na masayang-masaya na tayo ay lahat ay may kakayahan na pinagkaloob ng Panginoon para magpahayag ng kanyang salita at mapag-aralan. So far wala namang mga question or mga katanungan na sa ating mga napagdaanan na tayo ay nasa chapter 88 and 89, lampas na tayo ng kalahati, mga minamahal na kapatid. Kaya sit back and relax ulit at hiling ko na i-ready nyo ang inyong mga Biblia, ang inyong mga panulat sa ating pag-aaral, no? At tayo magkakaroon ng question and answer later on sa chat box. Yan, para lahat ay naging aktibo, no? Salamat din sa mga nagbibigay ng buod, na mga na-assign, no? At patuloy na nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon at nagpapahayag ng katotohanan. Wala namang actually maling sagot, no? Pag nagbibigay ng buod ang mga kapatid, no? Siyempre, nababasa natin na yun naman ay related talaga sa pinag-aaralan, no? Hindi naman yung malayong-malayo. Halimbawa, istorya na ng ng pagpako sa ating Panginoon Jesucristo, may mga naihahalin tulad sa mga paghihirap, yan, no? Yung malayong-malayo talaga, mga tipong nasa Revelations na, no? But syempre, meron pa rin mga naiuugnay na mga verses sa Psalms na nasa Revelations, no? So, lahat ng mga nagbigay ng buod, maraming salamat at pagpatuloy lang po tayo na i-encourage ang bawat isa na maging aktibo po, na kung meron kayong nais na sabihin, i-brought out nyo lang po at nababasa ng ibang mga kapatid. Pero wag po nating kalimutang makinig maigi dun sa nagpapahayag na ginamit ng ating Panginoon na magpahayag ng kanyang salita. Okay, tayo po ay magsimula sa chapter 88 sa Psalms verse 1, no? Actually, ito po ang isa sa mga pinaka malungkot na awit, no? Ito ay pinamagatan natin na hopeless. Ibig sabihin ng hopeless yung kawalang pag-asa, no? At nagtataka kayo, bakit merong awitin na naisulat regarding sa kawalan ng pag-asa? Hindi ba yun
nakaka-discourage, no? Hindi naman mga minamahal na kapatid. Kasi in reality, may mga awitin din naman talaga na masasabi nating nakakalungkot, 'di ba? Siguro ito yung isa sa mga paghihinagpis ng mga anak ni Cora, no? Mga chief musician na si Mahalat, Lianot, no? At ganoon din si Heman na Ezrahite. Yan. So yan yung mga chief musician, no? Na gumawa at nag-compose nitong awitin na ito. So ito ay isang nakakalungkot ating basahin, no? At ating pagbulay-bulayan. Sabi rito sa verse 1, O Panginoon na Diyos na aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo. So nandun kaagad yung kanyang pagdaing, no? Araw at gabi. So siguro ito rin yung mga panahon na ang Juda ay talaga namang magulong-magulo na rin, no? Napalitan din ng hari, pero nasa line pa rin ni Haring David, no? At may mga ibang hari na naglalapastangan din, no? So dito ay talagang malaki ang problema at paghihirap, paghihinagpis ng mga anak ni Cora. Sabi sa verse 2, Masok ang aking dalangin sa iyong harapan, ihiling mo ang iyong pakinig sa aking daing, sapagkat ang aking kaluluwa ay lipos na mga kabagabagan at ang aking buhay ay nalalapit sa Sheol. Malapit na sa kamatayan, no? Sabi sa verse 4, ako'y nabilang sa kanila na nagsisi baba sa hukay. Ako'y parang taong walang lakas. Sabi pa sa verse 5, nakahagis sa gitna ng mga patay, gaya ng napatay na nakahiga sa libingan, na hindi mo na inaalala at sila'y mga hiwalay sa iyong kamay. Verse 6, iyong inilapag ako sa pinakamalalim na hukay, sa mga madilim na dako, sa mga kalaliman. Verse 7, lubhang idinidiin ako ng iyong puot at iyong pinaghati ako ng lahat mong mga alon. Yan. So titigil tayo rito sa Sela, sa verse 7. Pero kung titignan nyo mga minamahal na kapatid, mabigat ang lyrics, no? Sa mga napag-aralan natin, or even sa Job, nung paulit-ulit kong binabasa itong Psalms 88, 1-7, iba yung kanyang pinaguhugutan na paghihirap, no? At ito nga lyrics na to ay talagang malungkot, no? More on depressed yung sumulat nito. Yan, mga anak ni Cora, no? Alam niyo ba yung storya kay Cora, no? Hindi ko na uulitin. Si Cora yung isa sa mga nagrebelde sa ating Panginoon sa panahon ni Moses, no? At sila yung kinain, bumukas yung lupa, kinain sila. At sagip naman yung mga anak ni Cora. Yan. At yan, isa sa mga Corahites, ayan, ay isang manunugtog at chief musician dito sa ating pinag-aaralan sa Psalms. Ngayon, nandoon yung depression. At totoo yan, no? Depression, mga minamahal na kapatid, hindi yan biro. At marami ng studies regarding sa mga suicide, no? At yung depression na yan ay talagang humahantong sa ganong estado pag hindi na nakayanan ng isang tao, no? Kaya laging paalala, no, sa mga mapapanood natin, tumawag sa ganitong hotline pag ikaw ay nade-depress, kailangan mo ng kausap, no? Pero kung tayo ay matindi ang kapit sa salita ng Panginoon sa panahon natin, no, may ibsan yung depression. Hindi ko masinabing ang tao ay hindi na made-depress. Darating talaga yun. Kung ito ang manunulat ng awit na to sa chapter 88 na mga anak ni Cora ay talagang nakaramdam ng matinding depression. Pero makikita mo na nandun pa rin yung pagkilala nila sa Panginoon, na yung pag-asa na sila ipakinggan, no? Kaya kung dumaan tayo sa pinakamabigat na depression, sana ito yung maging maramdaman natin, itong awit chapter 88 na to, na kahit na gaano kabigat ang problema, nandun pa rin ang pagkapit sa ating Panginoon. Huwag bibitaw, kasi the moment na bumitaw tayo, di ba? Wala na tayong pag-asa talaga, no? Wala na tayo talagang tinitignan na magliligtas. At alam naman natin, si Jesucristo ang
tagapagligtas. Kung yan ay paniniwalaan natin sa panahon na tayo masaya, mas lalo natin paniwalaan sa panahon na tayo ay umaabot sa depression. At alam nyo ba, ang nakakatakot sa depression, minsan yung katotohanan nagiging malabo na sa iyong kaisipan. Kasi nakafocus ka na sa mabigat mong problema, yung katotohanan na ang Panginoon ang siyang sasama sa iyo at tutulong sa iyo, minsan nagiging blurred na yun sa iyong paningin, no? Kaya yung truthfulness, no, na nawawala na. Yan. Tuloy natin sa verse 8, sabi rito, iyong inilayo sa akin, tama, verse 8, iyong inilayo sa akin ang kakilala ko, iyong ginawa akong kasuklam-suklam sa kanila, ako'y nakulong at hindi ako makalabas. Yan. Siguro ito nga yung mga time na may mga hari na masasama, no, sa Juda, at isa itong si Korah na ikinulong at naglayuan ng mga kaibigan, at siguro yung paniniwala ni Korah na ayaw niyang maglingkod sa hari na ganitong tiwali, no? Gusto lang niya sa tama at sa Panginoon. Yung pag-aralan natin sa Kings, sa 2 Kings, may mga hari na mabuti, sa Juda may mga hari din na masasama, no? At ang theory ay itong mga anak ni Korah ay napunta doon sa panahon ng talagang ang mga hari ay masasama, ano? At yung iba tinatawag na balimbing, no? Kahit na mali yung paniniwala ng hari na yun, basta safe lang siya, kakampihan niya. Pero itong manunulat na ito ay talaga namang kahit ikinulong siya, nandun pa rin na siya ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi sa verse 9, ang mata ko'y nangangalumata dahil sa kadalamhatian. Ako'y tumawag araw-araw sa iyo, O Panginoon, aking iginawad ang mga kamay ko sa iyo. At kahit na umiyak ng umiyak, no? Naranasan nyo ba yun? Yung mga panahon na iyak ka ng iyak pero tawag ka ng tawag sa Panginoon. Mabuti yan, minamahal na kapatid. Nakaka-alis yan ng depression, nakaka-bigay comfort yan. Yung patuloy natin pagtawag sa Panginoon. Kahit na maganda nga yun iiyak mo habang ipinapanalangin mo kasi may kagamutan yan, mga minamahal na kapatid. Sabi sa verse 10, magpapakita ka ba ng mga kababalaghan sa mga patay? Sila bang mga patay ay magsisibangon at magsisipuri sa iyo? Yeah. This is a question, no? Dahil siyempre, sa Old Testament tayo. Actually, sinagot yan ng ating Panginoong Hesukristo dahil alam naman natin, ating Panginoong Hesukristo, no, ay ang Panginoon ng katotohanan na nang dahil sa Kanya, mabubuhay ang mga mamamatay. Tayong dadanas ng kamatayan, or kung tayo ay makakaabot doon sa kamatayan, no? Meron tayong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo na tayo ay bubuhayin. Dito, sila ay isang question pa kung paano yung resurrection. Actually, sa panahon ng New Testament, sa ating panahon ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Ang mga Saduceo, yan, ay hindi naniniwala yan sa sa resurrection, no? Kaya nga isang beses tinanong nila ang ating Panginoong Hesukristo paano itong babae na to na nagkaroon ng 7 asawa, iba-iba, pag namatay silang lahat at magkikita-kita sa langit, no? Sino ang asawa niya? So parang itong mga Saduceo na to ay gustong ipaiiha ang ating Panginoong Hesukristo na nangangaral pagdating sa pagkabuhay na muli, no? At sinagot sila ng ating Panginoon. Dito yan mababasa natin sa Mateo chapter 22 verse 29 hanggang 32. Sabi rito, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nang nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mag-aasawa, ni mga papag-asawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Datapwat tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi ba ganinyo nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Diba? Napakaganda, diba? Kung paano sinagot ng ating Panginoong Hesukristo itong mga Sadduceo na to na tinatrap nila ang ating Panginoong Hesukristo. Pero later on, hindi sila
umubra, no? So, pagdating dito sa question ni anak ni Korah, yan, magpapakita ka ba ng mga kababalaghan sa mga patay? Sila bang mga patay ay magsisibangon at magsisipuri sa iyo? Yes, so may sagot na sa New Testament 'yon. Okay, tuloy natin. Verse 11. Sabi rito, ang iyo bang kagandahang loob ay ipahayag sa libingan o ang iyong pagtatapat sa kagibaan? Malalaman ba ang mga kababalaghan mo sa dilim at ang katuwiran mo sa lupain ng pagkalimot? Ngunit sa iyo, Panginoon, dumaing ako, at sa kinaumagaan ay darating ang dalangin ko sa harap mo. Panginoon, bakit mo itinatakwil ang kaluluwa ko? Bakit mo ikinukubli ang iyong mukha sa akin? Ako'y nagdadalamhati at handang mamatay mula sa aking kabataan, habang aking tinitiis ang iyong mga kakilakilabot na bagay ay nakakalingat ako. Tingnan nyo tong verse na to, napakabigat nito. No? Damdamin nyo mga minamahal na kapatid, nagdadalamhati siya mula pa doon sa kanyang kabataan. At murang edad niya, nakakaramdam na siya ng mga matitinding pagdurusa. No? Nakakulong siya, siguro inaalipusta siya, sinasaktan, iniwanan ng mga kaibigan. No? Pero makikita natin, no? Andun pa rin na bagamat nagdadalamhati siya, nandun ang pagtawag niya sa Panginoon. Yung kay Job nga lang na pinag-aralan natin, yung part ng pagkakasakit, ganun din, no? Kaya mga minamahal na kapatid, the more na binabasa natin at iniintindi natin ang paghihirap ng mga taong ito, makikita rin natin yung inspirasyon na patuloy pa rin silang tumatawag sa ating Panginoon. Nakakamangha yung pasensya, yung kapit nitong manunulat na to, na anak ni Korah, na itong awitin na to ay bagamat pinagamatan nating hopeless kasi sa mga sinasabi niya ay hopeless, pero ang totoo, ang pag-asa niya ang ating Panginoon. Tuloy natin verse 16. Ang iyong mabangis na puot ay dumaan sa akin, inihiwalay ako ng iyong mga kakilakilabot na bagay. Kanilang kinulong ako na parang tubig buong araw. Kinubkob ako nilang magkakasama. At sa last verse, sabi rito, mangliligaw at kaibigan ay inilayo mo sa akin at ang aking kakilala ay sa dilim. So diyan natapos tong awitin na to, no, na mabigat, no? Sin talagang mabigat. But hindi lang itong istorya na to. Marami tayong napag-aralang karakter na ang bibigat yung problema. Pero in the end, no, hindi man natin nakita yung ending nitong naisulat niya at anong nangyari sa manunulat na to na anak ni Korah. Makikita naman natin yung kanyang patuloy na pagtawag sa Panginoon, which is yun ay nakaka-inspired, no? Si Elijah, mga minamahal na kapatid, on the other hand, ay dumanas din ng matindi. Parang gusto na nga niyang mamatay, no? Nandun na yung patulad din yung manunulat na to, parang gusto niya, kumakatok na siya na ibigay na yung kamatayan sa kanya. Parang si Job din, no? Pero lahat may purpose pa ang Panginoon. May kalooban siya, Yun ang pinaka-importante. Kaya nakita natin sa buhay ni Elijah, no? Basahin niyo lang sa 1 Kings chapter 19 verse 11 to 18 na talaga namang napagtagumpayan niya yung pinaka-hardest part ng kanyang buhay. Okay, so dito matatapos yung awit na nakakalungkot, no? At ito yung one of the depressing. Tingin ko, sa lahat ng magpapayag at makakapag-aral, wala kayong maiko-compare na ibang chapter na mabigat, no? Kundi itong chapter 88 lang talaga is medyo talagang disturbing yung talagang pagtawag niya sa ating Panginoon, no? Yan ay may kabigat. Tutungo tayo mga minamahal na kapatid sa chapter 89, sa last chapter na mapag-aaralan natin ngayong gabing ito. Sabi rito sa chapter 89, ito rin ay isinulat ni Ethan na Ezrahite. Yan. Actually, 88 pala, hindi lang anak ni Korah na may Ezrahite din doon, no? So, yung galing sa line ni Ezra, kaya ang Ezrahite, no? At alam naman natin, no, yung lahi din ni Ezra
ay isa rin yan sa mga bumalik galing sa Babylonian captivity, no? Si Ezra. At yung lahi na yun ay may mga musician din na nanggaling doon at nakapagsulat. So wala na to sa panahon ni Haring David. Pero itong chapter 89 na to, itong si Ethan na nasa lahi ni Ezrahite o ni Ezra ay ipapakita niya yung lineage o yung trono ni Haring David sa chapter 89 na ito. Sabi sa unang verse, aking aawitin ang kagandahang loob ng Panginoon magpakailanman. Aking ipababatid ng aking bibig ang iyong pagtatapat sa lahat ng salit-saling lahi. Umpisa pa lang mga minamahal na kapatid. Awit na ng papuri, no? Ang binitawang mga magagandang awitin nitong si Ethan. Sabi sa verse 2, sapagkat aking sinabi, kaawaan ay matatayo magpakailanman. Ang pagtatapat mo iyong itatag sa mga kalangit-langitan. Yeah. So, alam naman natin na maraming heavens, no? Darating tayo sa pag-aaral niyan, yung langit, kalangit-langitan, no? Maraming level din ng langit, no? Kaya nga nung nakasulat sa New King James Version, no? Sa King James Version sa Genesis 1:1, no? In the beginning, God created the heavens and the earth. Heavens, no? So, maraming layer din ng ang langit. Kaya pag nabasa natin sa Bible na langit, hindi pa yun yung luklukan ng ating Panginoon. Meron ding langit na sinasabi, yun na yung luklukan, yun yung kingdom. At meron ding iba na itong langit na to, hindi pa ito yun, no? Kaya heavens, kalangit-langitan. Darating tayo sa pag-aaral pagdating sa ganyan, kung yan ay part ng inyong katanungan, sasagutin natin yan sa improper forum at improper na venue pagdating sa mga getong questions, no? Pero pansamantala, tatapusin natin tong mga awitin na ito, no? Isang magagandang mga naisulat dito sa chapter 89. Sabi sa verse 3, ako'y nakipagtipan sa aking hirang, aking isinumpa kay David na aking lingkod. Sabi sa verse 4, ang binhi mo'y itatatag ko magpakailanman at ang aking itatayo ang luklukan mo sa lahat ng salit-saling lahi. Which is totoo, no? Ang Panginoon pag nag-promise na ako, tututuhanin talaga yan. Hindi mababali ang pangako ng ating Panginoon. Pag sinabi niyang may kaharian, may kingdom akong inihanda para sa ating lahat, no? Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, yan ay totoo, no? May buhay na walang hanggan, yan ay totoo, no? At isa sa mga patunay ay itong kay Haring David, no? Na mula sa line ni Haring David, no? Ang buong Juda, mga naging hari, ay hindi na nahaluan ng ibang lineage. At pangako ng Panginoon, kay Haring David manggagaling lahat. Kaya lahat ng naging hari sa Juda, yan ay galing sa line ni Haring David. Hindi katulad sa Israel, sa northern part, may iba-iba, no? Iba-ibang naging lahi doon na naging hari. At maraming pagtataksil, maraming itatawag nating mga pagre-rebelde, at so many things happened dun sa northern part na kung saan talaga namang kahit sino nilang gustong maupo sa posisyon na maging hari, no? At naging sakim, no? Meron ka dun para 1 linggo lang tapos binitray siya ng kanyang commander-in-chief sa military, no? At yun naman ang naupong hari, no? Kaya talagang pagdating sa power, ang tao nagiging sakim, no? Na-brought out ko kasi malapit na yung eleksyon, no? Sa pagka-presidente. Kaya makikita natin dito yung talaga namang naghahangad ng power, no? I hope na ang hinahangad ng nagnais na maging presidente ng ating bansa ay may purity ng damdamin na maglingkod, no? Hindi dahil sa power, kundi yung naaawa siya sa mga na-oppress, sa mga mahihirap, at gustong maging mabuti, no? Yung kalidad ng pamumuhay. Yung isang presidente na may takot sa Panginoon, yun sana ang nailuklok, no? Kaya sama-sama tayong manalangin, ipanalangin din natin, no? I'm not campaigning anyone and everyone. Lahat yan ay may sarili tayong discern at kagustuhan.
But walang ibang mas makapangyarihan kung tayo ay magsasama-sama sa panalangin, dahil Panginoon ang siyang magluluklok ng mga leader ng bansa. Nasa Bible naman yan eh. Yung mga hari na yan, kaya kinukonsider din siyang leader ng mga nation. Siyempre, nung time na yun yung meaning na hari. Wala namang word na lilitaw na presidente ron eh. Kaya sa Revelations, yung paghari ng mga nations, yung mga leaders yun ng buong nasyon. Okay, darating din tayo dyan sa part na yan. Tuloy natin itong chapter 89, sabi sa verse 5, at pupurihin ng langit ang iyong mga at pupurihin ng langit ang iyong mga kababalaghan, O Panginoon, ang pagtatapat mo naman sa kapulungan ng mga banal. Sabi sa verse 6, sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng makapangyarihan ang gaya ng Panginoon? So dito pinupuri ni Ethan, na siyang manunulat ng Psalms chapter 89, na ang Panginoon ay walang katulad, in terms of power, faithfulness, the sons of the mighty, yan. Nabanggit dito yung mga anak ng makapangyarihan ng gaya ng Panginoon. So, mga angels, Sabi sa verse 7, isang Diyos na kakilakilapot sa kapulungan ng mga banal at kinatatakutan ng higit sa lahat na nangasa palibot niya. Verse 8, O Panginoon Diyos ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo? At ang pagtatapat mo'y nasa palibot. Yan. Sabi rito sa English yung JAH, Who is mighty like you, O Lord. Yun. So, JAH yung naisulat dito, or yung tawag dito yung translation pagdating sa Tagalog. Sabi sa verse 9, iyong pinagpupunuan ang kapalaluan sa dagat pagka nagsisibango ng mga alon niyaon at pinatatahimik mo. Diba sa New Testament, ang ating Panginoong Hesukristo, nagpatahimik din niya ng bagyo ng alon eh. So same way, ganito rin na ang manunulat nitong Psalms 89 na si Ethan, na ay pinakita rin niya yung kalitulan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 10, iyong pinagwaray-waray ang Rahab na parang napatay, iyong pinangalat ang iyong mga kaaway ng bisig ng iyong kalakasan. Yan. Itong Rahab na to, hindi ito tao, Yan ay lugar. Hindi yan si Rahab na sa panahon ni Joshua, nagtago ng dalawang espiya, Itong Rahab na to ay isang lugar. Ganun naman ang mga pangalan ng mga tao nun galing din sa mga lugar, Kaya itong Rahab na to parang more on Egypt yung lugar, na kahit na maraming kumalaban kay Haring David noon, mga Egyptian, iba-ibang lahi at iba-ibang karatig na nasyon, lahat yan ay sinira ng ating Panginoon. Sabi sa verse 11, ang langit ay iyo, ang lupa ay iyo rin, ang sanglibutan at ang buong narito ay iyong itinatag. Verse 12, ang hilagaan at ang timugan ay iyong nilikha, ang Tabor at ang Hermon ay nangagagalak sa iyong pangalan. So ano yan, mga bundok yan sa Israel, yung Tabor at Hermon. Hindi na tayo nakakapagpakita ng mga mapa noon, mayroon tayong mga pinapakitang maps noon, lalo na nag-journey, naglalakad sila Moses, sila Joshua, may mga pinapakita tayong mapa noon kahit sa mga judges. Kung napansin nyo, nandun yung Tabor at Hermon. Yan isa sa mga bundok ng Israel. Sabi sa verse 13, ikaw ay may makapangyarihang bisig, malakas ang iyong kamay, at mataas ang iyong kanang kamay. Sabi sa verse 14, katuwiran ay kahatulan ay pagtibayan ng iyong luklukan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong muka. Righteousness and justice, sabi rito, are the foundation of your throne. Yun yung pundasyon na matibay, ang katotohanan
ang hustisya, 'di ba? Just ang ating Panginoon, sabi rito. So yun ang kailangan nating maging leader, yun ang mga pundasyon at yun ang mga qualities, righteousness and justice. Sabi sa verse 15, mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang tunog, sila'y nagsisilakad, O Panginoon, sa liwanag ng iyong mukha. Yan. Alam nyo ba, yung mga trumpets, yung mga tugtugin na yan, yung mga masasayang tunog na yan, galing sa Panginoon yan eh. Kaya itong manunulat ng chapter 89 na si Ethan, no? Kinikilala niya yung mga magagandang sounds, magagandang music. Yan ay part ng pagsunod sa Panginoon sa liwanag ng iyong mukha. Yan, tunay yan, di ba? Hindi nga natin makikita ang ang ating Panginoon, yung mukha niya. Totally yung glory, yung liwanag, yun lamang, no? At itong Psalms na to ang isang patunay doon. Sabi sa verse 16, sa iyong pangalan ay nangagagalak sila buong araw at sa iyong katuwiran ay nangatataas sila. Sabi sa verse 17, sapagkat ikaw ang kalulatian ng kanilang kalakasan at sa iyong lingap ay mataas ang aming sungay. Hindi no? Hindi sungay ng kasamaan, no? Yan yung horn ng ng kabutihan, no? Maganda naman kasi yung horn di ba? Sa mga hayop na may mga sungay, pang-depensa nila yan eh. So, wag niyong tawag dito, wag kayong ma-misinterpret na sungay kasamaan na, no? Nakikita niyo na lagi si Satanas na may sungay, no? Ito yung defense mechanism din ng mga hayop, yung sungay, at sa kanila, it refers itong sungay as yung power pagdating sa military, no? Sabi sa verse 18, sapagkat ang aming kalasag ay ukol sa Panginoon at ang aming hari ay sa banal ng Israel. Yeah. We're talking about dito yung military power, yung mga sundalo ni Haring David, yung kagalingan ng mga tao ni Haring David at mismo si Haring David din, no, sa pakikipagbaka. Yung ito mabasa lang natin tong kalasag. Sabi sa verse 19, na magkagayoy nagsalita ka sa pangitain sa iyong mga banal at iyong sinabi, aking ipinagkatiwala ang saklulo sa isang makapangyarihan, aking itinaas ang isang hirang mula sa bayan. And totoo yan, sa isang bayan, sa Juda, sa Israel, sa mismong buong Kanaan, no? Si Haring David ay naitatag. Verse 20, aking nasumpungan si David na aking lingkod, aking pinahiran siya ng aking banal na langis. Yeah. Hindi si Ethan yung yung nagpahid ng banal na langis. Sino ang nagpahid ng banal na langis? Si Propetang Samuel. Pero dun sa lyrics na to, pinapakita niya yung totoong nangyari at patunay ang awitin na to na in history, si Haring David ay napahiran ng langis at siya ay piniling isang lingkod at mamuno ng bayan ng Israel as a whole. Sabi sa verse 21 na siyang itatatag ng aking kamay, palakasin naman siya ng aking bisig. Yan. So, magiging powerful ang kingdom ni Haring David. No? Sabi sa verse 22, hindi dadaha sa kanya ang kaaway, ni dadalamhatiin man siya ng anak ng kasamaan. Hindi siya malulupig, hindi siya matatalo. And never in history sa Kings Chronicles na si Haring David ay natalo at napatay at pinagtawanan, no, ng mga kaaway. Sabi sa verse 93, at ibubuwal ko ang kanyang mga kaaway sa harap niya at sasaktan ko ang nagtatanim sa kanya. Ngunit ang pagtatapat ko at ang kagandahang loob ko ay nasa kanya at sa pangalan ko ay mataas ang kanyang sungay, yung kanyang power. Sabi sa verse 25, akin namang ilalapag ang kanyang kamay sa dagat at ang kanyang kanan ay sa mga ilog. So pinapakita dito yung expansion ng kingdom ni Haring David na in reality, no? Sabi nga ni Lolo kahapon, ni Brother Arthur, no? Yung Mount Zion, yan yung isa sa mga itinatag din ni Haring David na pagtatayuan ng templo, no? Na itinayo ni Haring Solomon, no? At makikita natin yung eternal kingdom na yan. Pinapakita rito yung eternal kingdom by boundary.
Pero sa New Testament, yung kaharian na darating ay yan ay eternal. Magpakawalang hanggan, magpakailanman yan. Sabi sa verse 26, siya'y dadaing sa akin, ikaw ay ama ko, Diyos ko, at malaking bato ng aking kaligtasan. Yan, ito na naman yung malaking bato. Si Jesucristo, mga minamahal na kapatid, ang ating malaking bato. Matibay na bato. Sabi sa verse 27 na akin namang gagawin siyang panganay ko na pinakamataas sa mga hari sa lupa. Kaya nga ang ating Panginoon Jesucristo diyan sa line ni Haring David no? At madalas sinasabi sa New Testament sa line ni Haring David. Although syempre galing kay Adan, galing kay Noah, then kay Abraham, then kay Haring David no. But dito, totoo, sa verse na makikita natin dito sa 27, no, na akin namang gagawin siyang panganay ko na pinakamataas sa mga hari sa lupa. At nandoon ang katotohanan, no, na ang Panginoon ay wala nang tinignang mataas pang iba kay Haring David. Si Haring Saul, hindi naman. Si Haring Salomon, umpisa lang, pero hindi rin naman at the end. Si Haring David lang as a whole sa Israel, no. At yung iba naman, may tinignan din naman ng Panginoon. Pero syempre, iba yung pag-compare dito na yung achieve ni Haring David, lalong-lalo na sa pananampalataya, ay nasa pinakamataas na paningin ng ating Panginoon. Sabi sa verse 28, ang kagandahang loob ko'y aking iingatan sa Kanya magpakailanman at ang tipan ko'y mananayong matibay sa Kanya. Verse 29, ang Kanya namang binhi ay pananatilihin ko magpakailanman at ang luklukan niya ay parang mga araw ng langit. Kaya yung binhi ni Haring David na nagpatuloy lang, no, na maghari sa Juda. Sabi sa verse 30, kung pabayaan ng kanyang mga anak ang kautusan ko at hindi magsilakad sa aking mga kahatulan. So ito, napaka-importante nito, ang pagsunod, no? Ang lesson kagad dito sa verse 30, wag nating pabayaan, no, na yung mga anak natin ay hindi makalasap ng pagsunod sa kautusan na ipinagkaloob ng ating Panginoon o makilala ang salita ng Diyos, no? Dahil importante na magsilakad tayo sa mga kahatulan ng nasa Biblia. Sabi sa 31, kung kaya kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko at hindi iingatan ng mga utos ko, kung magagay aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang at ng mga hampas ang kanilang kasamaan. Malinaw na malinaw, no, na may parusa kung alam mo na yung katotohanan, alam mo yung kautusan at hindi mo yung sinunod, no, makikita mo dadalawin ng pamalo, no, nandoon ang kaparusahan ng Panginoon. And itong nababasa natin sa verse 32 ng chapter 89, yan ay may katotohanan, ano? Kaya nga madalas pinapalo ang Kristiyano dahil meron siyang pagkukulang, no? Verse 33, sabi rito, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ko lubos na aalisin sa Kanya, ni akin mang titiisin na ang pagtatapat ko'y magkulang. Yan. Sa awitin na to, merong encouragement or courage na titiisin niya lahat na gawin ang kautusan. Sabi sa 34, ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang mga bagay na lumabas sa aking mga labi. Yan panata yun eh. Sa panahon natin, nung nabautismuhan tayo, yan ang panata natin sa ating Panginoon eh, no? Kaya huwag nating sisirain yun. Covenant din natin ang bautismo kasi nag-agree ka na susunod tayo sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo at nagpakalinis na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ay magpatuloy, no? Huwag nating babaliin yung ating pinagkasunduan o yung covenant na ito sa ating Panginoon. Yung pangako natin sa Kanya. Kaya alalahanin natin mga minamahal na kapatid, ano ba yung mga pangako natin nung nakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nakilala natin ang salita ng Diyos, nag-decide na magpabautismo, nag-decide na maglingkod, no? Ano yung mga madalas nyo o natin na ipinapanalangin at isinumpa at ipinangako sa Panginoon? May mga narinig pa nga ako na hindi ko iiwanan ng Diyos. Magpapatuloy ako kahit anong mangyari. Pero marami rin akong nakita na nasira yung mga pangako na yun. At nakakalungkot, no? Nakakalungkot na nabitawan na nila
yung patuloy na pagsamba, paniniwala at nandun na sa mga ibang gawain na masasama. At nandun na rin na kinalimutan na lang at mas minahal na yung buhay na meron sa mundong ito kaysa yung buhay na malalasap natin after ng sanglibutan na to o after ng buhay natin dito, no? Kaya nga sinabi sa New Testament din, di ba, sa banal na kasulatan na kung sino yung magnanais na tangkilikin o mahalin ng buhay sa sanglibutang ito ay mawawala, di ba? Kaya mas importanteng pinaghahandaan natin yung buhay natin, yung kaligtasan natin. Yan. Okay, verse 35 sabi rito, minsan ay sumumpa ako sa pamamagitan ng aking kabanalan. Hindi ako magbubulaan kay David. Yan. So isa ring pinaka-importante yung huwag tayo magsinungaling. Yan, hindi siya magbubulaan. Huwag magsinungaling. Iyan ay isa sa mga 10 utos no? Kaya pinaka-importante mga minamahal na kapatid, huwag magsinungaling, no? Verse 36, sabi rito, ang kanyang binhi ay mananatili magpakailanman at ang kanyang luklukan ay parang araw sa harap ko. 37, matatatag magpakailanman na parang buwan at tapat na saksi sa langit. Yeah. Verse 38, sabi rito, ngunit iyong itinakwil at tinanggihan, ikaw ay napuot sa iyong pinahiran ng langis. So, hindi lang si Haring Saul, si Haring Salomon ang kinapuotan ng Panginoon, napuot din, nagalit din ang ating Panginoon kay Haring David kasi nakakagawa rin si Haring David ng kasalanan, no? Yeah. Sabi sa verse 39, iyong kinayamutan ng tipan ng iyong lingkod, iyong nilapastangan ng kanyang putong sa pagtatapon sa lupa. Iyong binuwal ang lahat kanyang mga bakod, iyong dinala sa pagkaguho ang kanyang katibayan. Yan. So, yan yung mga problema ni Haring David noon, no? Mga paghihirap niya yan. At bukod lang dun kay Haring David, pag-uusapan din natin dito sa verse nito, yung pagbuwal ng Juda, no? Pagbagsak ng mga katibayan, pagkaguho, lalong-lalo na nung sila ay nasakop na ng Babylonia, no? Sabi sa verse 41, lahat ng nagsisidaan sa lansangan ay nagsisisamsam sa kanya, siya ay naging kadustaan sa kanyang mga kalapit. Yan. So itong Juda na to pinag-uusapan natin, talagang nalapastangan na to kasi kinalimutan ng Panginoon, nakagawa ng kasalanan. Sabi sa verse 42, iyong itinaas ang kanan ng iyong kanyang mga kaaway, iyong pinagalak ang lahat niyang mga kaaway. Hinayaan ng Panginoon na sakupin ng Babylonia ang Juda at kawawain talaga ang mga nandoon. Well, lahat naman ng halos nandoon hindi naniniwala na sa Panginoon. May leader din kasi na hindi naniniwala sa ating Panginoon at nasa lahi ni Haring David, no? Yung mga huling hari na yun. Sabi sa verse 43, oo, iyong ibinaliktad ang talim ng kanyang tabak at hindi mo itinayo siya sa pagpakikibaka. Tandaan natin, ang victory kadalasan na napag-aaralan natin, lahat ng pagtatagumpay sa pakikibaka, yan ay inalaw ng Panginoon, kagustuhan ng kalooban ng Panginoon niya. Kaya kung kalooban ng Panginoon na sila ay bumagsak at bigyan ng kalakasan ng kalaban, ay gagawin ng Panginoon yan. No? Yan yung pamalo yan yung nabasa natin kanina, hahabulin sila ng pamalo ng ating Panginoon. Sabi sa verse 44, iyong pinapaglikat ang kanyang kakinangan at iyong ibinagsak ang kanyang luklukan sa lupa. Verse 45, iyong pinaikli ang mga kaarawan ng kanyang kabinataan, iyong tinakpan siya ng kahihiyan. So alam naman natin ang nangyari, di ba, sa istorya ng Juda. Verse 46, hanggang kailan ang Panginoon magkukubli ka magpakailanman? Hanggang kailan magniningas ang iyong puot na parang apoy? Verse 47, sabi rito, oo, alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon. Sa anong pagkawalang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao. Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakita ng kamatayan na magliligtas ng kanyang kaluluwa?
sa kapangyarihan ng Sheol. So nandun na naman yung katanungan katulad kanina sa 88, no, sa chapter 88 pagdating sa kamatayan, sino daw ang mabubuhay at hindi makakita ng kamatayan? Well, kung pag-uusapan natin ay kamatayan na hell, no? Kasi may dalawang kamatayan dito, no? Una, yung death ng physical at sumunod death ng spiritual, no? Yun yung nasa hell na, no? Hindi literally mawawala na mamamatay yung kaluluwa, but yung pag nasa impyerno, nandun na yung kamatayan, paulit-ulit kang nahihirapan at nasasaktan. So possible, ang sinasabi rito sa verse 48 ay yung kamatayan sa impyerno. Sinong hindi makakakita ng kamatayan na magliligtas ng kanyang kaluluwa? Yan, kaluluwa na sa kapangyarihan ng Sheol. Yan. So ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang daan, siya ang kaligtasan, at siya lamang ang tatanggap sa atin at bubuhayin tayong muli ng mayroong walang kasiraang katawan. Nasa Thessalonica yan, no? Tuloy natin, sabi sa verse 49, Panginoon, saan nandoon ang iyong dating mga kagandahang loob na iyong isinumpa kay David sa iyong pagtatapat? Dahil ito na yung mga paghihirap na nasa Juda, no? Dahil ang Panginoon naman ay sumumpa ng kabutihan kay Haring David, pero it doesn't mean na kahit na ang gawin nila ay puro kasalanan na, yung magandang sumpa ng Panginoon mananatili. Hindi. Kaya nga din sa Deuteronomy, pinapapili tayo kung ano yung dapat nating piliin na yung mabuti, yung tama, ano, para magkaroon tayo ng buhay. Yun ang choice na binigay sa atin ng Panginoon. Buhay ba o yung curse o yung sumpa? Yan. Mas pinili ng mga anak ni Haring David, yung mga lahi niya, na piliin yung sumpa. Kaya dito sa awitin ni Ethan, tinatanong niya ang Panginoon kung kailan yung kagandahang loob ng ating Panginoon na wakasan yung mga paghihirap na ito. Sabi sa verse 50, alalahanin mo, Panginoon, ang kadustaan ng iyong mga lingkod, kung paanong taglay ko sa aking sinapupunan ng pagdutsa ng lahat na makapangyarihang bayan. So nabutan nito ni Ethan, no, yung mga talagang problema at kung anong timeline, yan ang hindi ko masasagot, no. Maraming mga hari din sa Judah ang masasama, no. Hindi ko alam kung kanino siya nagtagal doon. Sabi sa verse 51 na idinusta ng iyong mga kaaway, o Panginoon, na kanilang idinusta sa mga bakas ng iyong pinahiran ng langis. Sa last verse, makikita natin, purihin ang Panginoon magpakailanman, siya nawa at siya nawa. Faithful promise, mga minamahal na kapatid, isang pinaka-importante dahil pangako ang pinag-uusapan no? Basahin natin sa unang 1, buksan nyo yung Bible sa unang 1, kapitulo 3, versikulo 16, at ito yung faithful promise ng Panginoon, ng ating Panginoong Hesukristo, at ibig sabihin na ito ay talagang mangyayari. No? Sabi ko nga, hindi mangangako ang Panginoon nang hindi niya tutuparin. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 3, chapter 3 verse 16 ng 1 John, sabi, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. No? So, makikita natin kung paano ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng kanyang buhay para sa ating lahat. No? Ang ninanais ng Panginoon ay tayo rin ay magbigay ng buhay, pero hindi buhay na magpakamatay para sa kapatid. Hindi lamang yun, kundi yung pagmamahal, yung pag-ibig, nakasulat na yan, yung pag-ibig na yan. Yung effort, yung time, yung care, yan, dapat present yan na ibigay natin sa ating mga kapatid. Basahin pa natin sa Romans. Sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 35 hanggang 39. So, ito yung pangako, basahin natin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. So makikita nyo to, no? May warning na rito eh. Kasi kung tunay na pag-ibig ang pag-uusapan natin,
tunay na pag-ibig, walang magpapahiwalay kahit ano pa man yan. Kahit ba yan ay kapighatian, kahapisan, pag-uusig ng iba, kagutom sa katawan, kahubaran, yung kahihiyan, o panganib, o kamatayan. Walang magpapahiwalay sa ating Panginoon kung genuine yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Sabi pa sa verse 36, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga magtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Hesukristo na Panginoon natin. Kaya dito makikita natin sa awit na ito, no? Malayong-malayo sa Romans na hindi maiwalay ng anuman yung pag-ibig natin sa Panginoong Hesukristo kung ito yung genuine. Ito ay totoo, ito ay tapat, ito ay banal na pagmamahal, no? Wala ni kahit ano ang mapaghihiwalay sa ating Panginoon. Pero dito sa awit, merong nagpahiwalay, no? Yan ay kasalanan ng talikuran ng mga taga-Juda, no? Ang ating Panginoon. Yan, dyan humiwalay. At makikita natin itong last verse nga nito ng chapter 89, yung 52. So ito ay doxology. Purihin ng Panginoon magpakailanman, siya nawa at siya nawa. Yan. Blessed be the Lord forevermore. Amen and amen. Yan. Kaya 'di ba, nasabi nating natapos natin ang tinatawag na ikatlong book. Yan. Pero bago tayo pumunta roon, tignan muna natin yung ating title. Nakakalimutan kong ipakita sa inyo yung title na ito. Yung David's Throne kasi ito eh. Ito yung sinulat ni tong musician na si Ethan. Yung chapter 89 is David's Throne. Okay. So tayo ay nakatapos ng pangatlong book ngayon, mga minamahal na kapatid. Tayo ay magbunyi at magsaya dahil sa haba ng mga chapters na ito sa Psalms. Natapos natin yung book 3, so tayo ay going sa book 4. So bagong lahat ng yan, tayo ay sumagot sa isang katanungan na mangyayari ngayon. Basahin nyo sa comment section ngayon na, mga minamahal na kapatid. Okay, maraming salamat po sa nag-participate sa ating question and answer. Talaga namang napakahaba nung chapter chapter 78, no? Talagang maraming versions so far sa ngayong ating pinag-aaralan. Tayo ay dadakon sa mga darating na araw starting Monday, yung ating book 4, ika-4 na book. Nagpaskalahati na tayo, amen, sa tulong ng ating Panginoon. So chapter 90 hanggang chapter 106 po ang laman ng book 4 ng Psalms.
at suportahan po natin ang bawat isa. Bukas po ay araw ng paglilingkod natin, pananambahan, i-ready po natin ang ating kaisipan. Bago tayo matulog, manalangin tayo, and I hope matulog na kayo ng maaga. After nito, magpahinga na. At bukas ay after ng worship service ay magkakaroon ng prayer meeting at 1:30 PM. Ano po, hapon po, no? 1:30 PM kasi na madalas konti na lang umaattend at hindi kasi rin alam ang oras, no? Minsan kasi may mag-a-announce na after ng Bible study ni kapatid na Arnel, pero wala namang time minsan, kaya hindi alam din, no? Hindi nahihahanda, no? Kaya nakalungkot, last time na prayer meeting, parang nandun na, 5, 6, 7, hindi katulad dati, umabot tayo ng 20 sa prayer meeting. Pinakamaganda rin kasi yung marami na magkakasama at baka may mga kahilingan yung ibang kapatid, no? Kaya i-stick natin na 1:30 PM or earlier, 1 PM bago yung kay kapatid na Arnel na kanyang slot, kanyang Bible study, no? Na bandang 2:00 ng hapon bukas po. Kaya may mga gawain po tayo sa araw ng linggo, huwag natin pabayaan yon. At ito nga, subaybayan natin yung patuloy na pag-aaral natin dito sa Book 4, no? Na awit na ito mula Psalms chapter 90 hanggang 106. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid sa inyong pagsama. At tayo ay dadako na sa ating closing prayer at inaanyayahan ko po ang bawat isa ay taimtim na yumukot manalangin para sa ating pangwakas na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, amang banal na makapangyarihan. Lord, maraming salamat po sa gabing iyong pinagkaloob sa amin na puspos ng iyong kadakilaan, ng iyong kabanalan, na kami ay nakasumpong ng mga magagandang awitin na magbibigay sa amin ng kasiglahan ng aming mga kaluluwa upang magpatuloy kaming maglingkod sa iyo, patuloy kang itaas, patuloy na saliksikin ang iyong mga salita. At sa kagalakan ng aming puso, Panginoon, nananatili kaming nananampalataya sa iyo. Tanging hiling namin na tulungan mo kami sa mga panahon na kami ay dumadanas ng kabigatan, kabagabagan, mga problema sa buhay, Panginoon. Katulad ng mga nababasa naming awitin dito sa Kapitulo 88 at 89. Na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang pag-asa. Kami kakapit sa iyong pangako, naniniwala na walang magpapahiwalay sa pag-ibig namin sa ating Panginoong Hesukristo, sa aming Panginoong Hesukristo, na ang pag-ibig ng aming Panginoong Hesukristo sa bawat isa ay banal at totoo na walang makakasira. Tanging kami lamang ang magpatuloy na kumapit, patuloy na lumakad sa nilalakaran ng iyong bugtong na anak na si Hesukristo at maniwala na ang lahat ng ito ay may pangako ng kaligtasan upang pagdating ng panahon ay makapiling ka namin, Panginoon, na nilanais namin. Tulungan mong magpagal pa kami hanggat kami ay may pagkakataon na yung pinagkakaloob. At sa iyong kalooban, Panginoon, pinaka-importanting yun ang masunod, hindi ang kagustuhan namin. Dalangin din namin ang patuloy mong paghaplos at paggaling sa mga nararamdaman ng bawat isa, mga mahal namin sa buhay, kamag-anak namin, kaibigan namin, mga miyembro ng iyong iglesia, Panginoon. Iyo kaming haplusin at ingatan at gamutin. Ganyan din, basbasan mo ang mga pastor, mga junior pastor, mga evangelist na nangunguna sa iba-ibang mga congregation, Panginoon, mga miyembro, Panginoon. Dalalam namin si Hesukristo ang pinakaulo ng iglesia. At naniniwala kami, Panginoon, na lahat ng mga problema ay malalampasan namin kasama ka. Muli, patawad sa mga pagkukulang na aming nagagawa sa iyo, maging tumanuli mo yan. Maraming salamat, Panginoon. At ang lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Hesukristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen.
tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. Kaya nagpapasalamat tayo, may pagkakataon tayo ngayon na kahit paano, sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa.